Meron lang po ako mga katanungan tungkol doon sa paniniwala na itinuturo sa amin ng pastor namin tungkol doon sa always save, yung OSAS. Na sa akin pong pag-aaral, parang nakikita ko po na mapanganib para sa akin, sa nakikita ko po. Kasi po, meron pong mga binanggit na talata sa Mateo 10:22 na meron po tayong pagtitiisan hanggang wakas at ang magtitiis siyang maliligtas doon sa Mateo 24:13. At ang sabi po nila sa akin tungkol dyan, yung pagtitiis na yan ay after daw po na makuha lahat ng mga hinirang, doon daw po sa matitira na 1,000 taon. Meron po akong ibinigay na talata, yung Korinto 5:5, unang Korinto 5:5, na yun ang pinatutunayan nila sa akin na bagamat ibinigay na kay Satanas, ligtas pa rin daw po yung Espiritu. At isinurod din po yung 1 Corinthians 3:15. Yun lang po ang aking katanungan at intayin ko na lang po kung ano ang inyong may sasagot sa akin at salamat po. Una, kapatid, salamat din sa'yo. Pero una, dapat maintindihan ng nagbabasa ang mga sulat ni Pablo hindi as simple as it appeared to be. Basahin natin ang 2 Pedro 3:15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Ayun. Yung palang mga sulat ni Pablo, binabalita ni Pedro, ang kanya ikang mga sulat, may mga bagay na mahirap unawain. May mahirap unawain sa mga sulat ni Pablo, kapatid. So, hindi natin dapat pinangangahasan na ipinaliliwanag yung sulat ni Pablo. Basahin natin yung talatang ibinigay mo sa 5:5 ng unang Korinto. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Ayon. Ang sabi ng mga espiritista riyan, at saka ng mga Baptist, at ng ibang mga born again, kahit na yung mawasak yung laman mo, pag ibinigay kay Satanas, ligtas din naman ang iyong espiritu. Kaya ligtas ka pa rin. Mali yun, malaking katarantaduhan yun. 5:1 hanggang 5, basahin natin. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus ng alumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, na nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu, na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Ayan. Ang subject ng kanyang pagsusulat dyan sa party na yan, yung isang miyembro sa Korinto, isa sa inyo, nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Yung madrasta niya, asawa ng tatay niya, sinososyuhan niya. Napakahalay nun, tao na yon.
nakikidaw-daw siya doon sa kanyang ama. Kaya ang sabi ni Pablo, yan pakikiapid na kahit mga hintil hindi ginagawa. Kayo naman, kaanib kayo sa iglesia. Sabi niya sa mga taga-Korinto, merong ganyan sa inyo, hindi kayo nalulumbay upang maalis nawa sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Bakit? Yan bang mga ganyang pakikiapid? Maliligtas ba yan? Basahin natin ang 6:9 ng unang Korinto. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalon niya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Di pala makakarating sa langit yan, hindi ligtas yung mga mapakiapid, masasakim, manglalasing, mananamba sa Diyos-Diyusan. Yang mga yan, kasama yung mapakiapid, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yan. So hindi maliligtas yan. Sa paliwanag ni Pablo. Ngayon, yung ganun ang nakita niya sa Korinto, nakikiapid sa mismong asawa ng tatay niya. Napakasalaulan ta. Kaya sabi ni Pablo, di ba kayo nalulumbay na maalis yan sa gitna ninyo? Sabi niya, ang sabi niya, nang nagkakatipon kayo at ang aking espiritu, bagaman wala ako sa inyo sa katawan, ngunit ako'y sumasa inyo sa espiritu, nang nagkakatipon kayo, at ang aking espiritu nataglay ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman at sa ikaliligtas ng espiritu upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi naman sinabi na yung kanyang espiritu ang ililigtas Diba? Basahin natin uli ang 5:5, Brad Mel. Ulitin mo. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman. Alin ang mawawasak? Sabi po ang laman. Hindi. Ulitin mo. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman. Alin ang mawawasak pag binigay kay Satanas? Sabi po sa ikawawasak ng kanyang laman. Ano ang mawawasak pag binigay kay Satanas? Laman po, kapatid na Eli. Mali ang sagot mo. Ano po? Ulitin mo. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman. Alin ang mawawasak? Kanyang laman po ang sabi. Nilang tama, ang kanyang laman mawawasak. Pero upang ang espiritu ay maligtas, hindi naman sinabing kanyang espiritu Upang ang espiritu ay maligtas, mawawasak yung kanyang laman, pero ang espiritu ay maligtas naman sa araw ng Panginoong Hesus. Aling espiritu? Kanya bang espiritu? Hindi kanyang espiritu yon. Yung espiritong ililigtas, aalisin sa kanya yung kaloob ng Diyos nung siya'y mabautismuhan. Basahin natin ang 51:13 ng awit. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Alam mo kapatid, paglingkod ka ng Diyos, binibigyan ka ng espiritong banal. Kaya nung magkasala si David, sabi ni David, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Bawat isang taong naglilingkod sa Diyos, binibigyan ng Diyos ng isang banal na espiritu.
bukod sa kanyang espiritu ng pagkatao na bumubuhay sa kanyang laman, kasi meron tayong espiritu ng ating pagkatao na bumubuhay sa ating katawan. Kaya sabi ni Santiago, kung papanong ang katawan na hiwalay sa espiritu'y patay, gayon ang pananampalatayang hiwalay sa gawa ay patay. So meron tayong espiritu na bumubuhay sa ating katawan. Ayon, espiritu ng ating pagkatao. Bukod doon, pag sumampalataya at nabautismuhan, bibigyan ka ng espiritu, iba doon sa espiritu normal sa pagkatao mo. Lahat ng tao kasi, pati masasama, may espiritu ng buhay eh. Lahat ng tao, pati magnanakaw, pati drug addict, pati mga pusakal na kriminal, may espiritu ng buhay sa kanila. Espiritu ng pagkatao yon. Pero pag lingkod ka ng Diyos, bukod dun sa espiritu ng pagkatao mo na bumubuhay sa'yo, binibigyan ka ng isang espiritu pa. Yun yung espiritong tinatanggap sa bautismo. Ngayon, pag ititiwalag ka sa iglesia, yung espiritu na yun binabawi. Yung ibinigay sa bautismo. Yung banal na espiritong galing sa Diyos, nire-retrieve ng Diyos yun sa mga masasama. Inaalis sa kanila yung espiritu na yon. Yun ang tinutukoy ni Pablo, yung espiritu ay maliligtas. Hindi naman sinabi ang kanyang espiritu ang maliligtas eh. Ang sabi ni Pablo, ibibigay yun kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Alin yung espiritu na yon? Yung espiritong ibinigay sa bautismo. Kasi pag bautismo, tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Isa sa kaloob ng Espiritu Santo ay espirito na idinalakip sa ating espirito. Sa Roma 8:16. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayun, dalawa espiritu natin kung Kristiyano tayo Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. So, bukod sa espiritu mo, may isa pang espiritong ibinibigay ang Diyos, lalakip sa espiritu mo yon. Yung espiritong galing sa Diyos. Kaya nga ang Diyos tinatawag ama ng mga espiritu. Dahil maraming espiritu na nanggagaling sa Kanya. Pag naglingkod ka sa Diyos, nabautismuhan ka, bukod sa espiritu ng pagkatao mo, may isang espiritong susuguin ng Diyos sa'yo. Yun ang ilalakip dun sa espiritu ng pagkatao mo. Ngayon, pag ikaw ay hindi nagtino, babawiin yung espiritu na yon. Kagaya nung nasa Korinto. Kasi, ipapahamak yun Binigay na nga kay Satanas para mawasak yung kanyang laman. Sa impyerno yun Dadalhin sa parusahan yun dahil hindi naman makakapasok sa langit yung mga mapakiapid, sabi. So, mapapahamak yun. Pero yung espiritu, maliligtas. Aling espiritu? Hindi yung kanyang espiritu, kundi yung espiritong ipinagkaloob sa bautismo, babawiin. Kaya ang sabi ni David, nung magkasala siya, Panginoon, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin yung banal na espiritu mo sa akin. Kaya may espiritong banal na ibinibigay sa lingkod ng Diyos na po pwedeng bawiin ng Diyos pagka ikaw ay hindi nagtino. Binabawi yan, kapatid. Huwag mong sabihin na once save, always save ka. Pag ikaw ay nagpalalo, sabi ni Pablo, kagaya ng ginagawa ng mga pastol mong mokong, ano ang sabi ni Pablo sa Roma? Pakinggan nyo. Ang sabi dun sa 11. Datapwat kung ang ilang mga sangay na ngabali at ikaw na isang olibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabaling upang ako ay makasanib.
Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Kaya paano mo sasabi, once saved, always saved? Yabang mo. Ano ka, sinuswerte? Na kahit ano pa ang gawin mo, kagaya nung nakausap kong pastor ng Baptist sa Angeles, yung nakadiskusyon ko. No pangalan nun, Brad Mel, tatandaan mo pa ba? Tuwason po ba yun, kapatid na Eli? Yung tuwason. Kaya nga yung mga miyembro niya, naglipatan sa atin, yung mga miyembro niya sa Bukanan at saka sa Magalang sabi-sabi ba naman kahit na raw ano pa mangyari, basta't ligtas ka na. Sabi ko, kahit na ikaw mamatay tao, uuwi ka. Kahit mangalunya ka na mangalunya, oo raw. Napakawalang hiya ka ako ng Kristong alam mo. Kung sintidor pala lang katarantaduhan niyang Kristo mo, ako Bula ang Kristo yung alam ng mga Baptist na yan. Yung Kristong totoo sa Biblia, hindi tayo pinapayagan na pagkatanggap mo ng bautismo, pagkatanggap mo sa Kanya, magsalaula ka. Bakit? Mawawala yung kaloob sa'yo. Maiwawala mo yun. Basahin natin ang ikalawang Juan 1:8, kapatid namin. Mangag-ingat kayo sa inyong sarili, upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Pakiulit mo lang. Mangag-ingat kayo sa inyong sarili, upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Mawawala ng logic Mag-ingat kayo, baka maiwalaan upang huwag ninyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Sabi ni Juan, sa mga Baptist, huwag kayo mag-ingat, kahit ano pa mangyari, once saved, always saved. Si Raul, mga pastor na to. Hindi ka na kailangan mag-ingat dahil kahit ano naman ang mangyari, once saved, always saved dapat si Judas ligtas din. Once saved yun Di ba si Judas nailigtas ni Kristo sa kapangyarihan ng kadiliman? Nailigtas yun. Ibig ba sabihin, always saved na yun? Katarantaduhang aral yan. Hindi umuunawa sa Biblia. Dapat yung maintindihan yung nasa Biblia sa kanyang kabuuan, kapatid. Ang mga mapakiapid, hindi papasok sa langit. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, sabi ni Pablo. Bakit itong tarantadong mapakiapid na ito maliligtas? Hindi naman yung mapakiapid ang maliligtas Ang maliligtas yung Espiritu. Ang Espiritu. Hindi yung Espiritu niya, kundi yung Espiritong ipinagkaloob sa kanya nung siya'y bautismuhan. Nung maglingkod siya sa Diyos. Ngayon, basahin natin ang 3:15. Isa pa kalaking katarantaduhan itong pagkaunawa nila rito sa unawa ng mga Baptist dyan Basahin natin, Brad Mel. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayunmay tulad sa pamamagitan ng apoy. Tingnan mo, kung ang gawa ng sino man masunog, lugi ka, sabi ni Pablo. Pero siya sa kanyang sarili maliligtas. Alin ba yung masusunog? Yung gawa mo. Ano ba yung gawa mong masusunog? Na pag nasunog, malulugi ka. Pero maliligtas ka. Ano ba yon? Yan ang hindi naintindihan ng mga Baptist. Umpisahan natin sa 11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Yan. Pinakikita ni Pablo ang kalagayan ng pagtatayo ng iglesia, ng pananampalataya. Sabi niya, hindi pwedeng maglagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. So, ang saligan si Kristo. Sino ba isinasalig kay Kristo? Sino ba? Basahin natin ang Efeso 2:20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Sino ba ang sinasalig kay Kristo? Di ba mga tao, gaya ng mga apostol, mga propeta?
Yung mga taga-Korinto o yung mga taga-Epeso, isinalig din kay Kristo yun eh. Kung paano yung mga apostol at mga propeta isinalig kay Kristo, yung mga taga-Epeso sinalig din eh. Ulitin mo, Vladimir, at saka mo tuloy. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok, na sa Kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kay Kristo pala itinatayo ang lahat. Mga apostol, mga propeta, isinasalig sa Kanya. Tapos, sa Kanya, itinayo naman kayo, yung mga taga-Epeso, mga miyembro sa Epeso. Sa Kanya, itinayo rin naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Sa makatwid, si Kristo ang pundasyon. Ang isinasalig sa Kanya, tao. Ang itinatayo sa ibabaw ni Kristo, tao. No? Ngayon, ano-anong klase ang itinatayo kay Kristo ng mga tao? Ano-anong klase? Balik tayo sa 3:11 ng unang Korinto. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapwat, kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Ayan. Meron saligan, kapatid? Pakinggan mo pong mabuti. Kung ang sino man ang wika, magtatayo sa ibabaw ng saligang ito, kay Kristo, ang itatayo niya ay ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. Ano ba isinasalig kay Kristo? Di ba tao? Gaya ng mga apostol, gaya ng mga propeta, gaya ng mga taga-Korint, ng mga taga-Epeso. Meron palang isasalig sa ibabaw ni Kristo na ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. Tao yan, kapatid. Tao yan. May klasifikasyon ng tao. Ang tao, may taong parang ginto, parang bato, parang pilak, parang mahalagang bato, parang kahoy, parang tuyong dayami. Pag isinalig ka sa ibabaw ni Kristo, ang sabi, ang gawa ng bawat isa'y mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag. Ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yon. Halimbawa ako, manggagawa ako, nagtatayo ako sa ibabaw ni Kristo. Si Brad Noling, isa sa mga itinayo ko sa ibabaw ni Kristo, halimbawa. Si kapatid na Ray, tinayo ko sa ibabaw ni Kristo. Mahahayag yon sa araw na daraan. Kung si kapatid na Noli ba ay tuyong dayami, pag dumating ang apoy, lalus agad siya. O kaya kung kahoy naman siya, masusunog din siya. O halimbawa naman siya ay mahalagang bato, madudurog din siya. Ang matitira lang na nakatayo, yung ginto at saka yung pilak. Sapagkat yung ginto at pilak, habang sinusulsulan mo ng apoy, lalong nadadali sa yon. Sa lahat ng mga klaseng itinatayo kay Kristo, ang maiiwang mananatili, yung pilak at ginto. Pero yung mahalagang bato, kahit brilyante pa yan, pag sinulsulan mo ng apoy, masisira pati brilyante. Pati yung kahoy, pati yung tuyong dayami, masisira lahat yan. Hindi tatagal yan. Ngayon, ako manggagawa. Ako manggagawa. Parang si Pablo. Taas natin yung 3. Ang sabi sa 3 Gs, ganito. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan. At iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ayon, maliwanag ang sabi ni Pablo.
Ayon sa hiwaga ng Diyos na ibinigay sa akin, tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan. Yung matalinong nagtatayo, naglalagay muna ng pundasyong maganda. At yung pundasyong maganda, si Kristo. Kaya inuunang ipangaral ni Pablo si Kristo. Yun ang pinakasaligan ng pananampalataya. Nilagay ko ang pinagsasaligan. Pero yung iba, nagtatayo sa ibabaw nito. Nagtatayo rin sa mga iba. Si Pablo, matalino siyang tagapagtayo meron siguro bobong tagapagtayo. Yung iba naglalagay din sa ibabaw ni Kristo. Ngunit ang sabi niya, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Bakit? Baka ang itatayo mo kung ano-ano lang na klaseng tao, para lang dayami, o kaya parang kahoy, o mahalagang bato, natutunaw din yan sa apoy. Pagdating ng apoy ng pagsubok, tunaw yan, lalus yan. Ngayon, ano sabi ni Pablo? Kung itutuloy natin dun sa 13, ang gawa ng bawat isa mahahayag. Halimbawa, matalino kang tagapagtayo, tinayo mo sa ibabaw ni Kristo. Yung gawa mo, yung itinayo mo, mahahayag yun. Yun ang gawa mo ano ba yung gawa na yun? Basahin natin sa 9 ng unang Korinto para maintindihan yung gawa ng bawat isa mahahayag. 9:1. Hindi baga ako'y malaya? Hindi baga ako'y apostol? Hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? Hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Ayon, ang tinutukoy na gawa, yung miyembro. Hindi ba kayo'y gawa ko sa Panginoon? Ang tinutukoy na gawa ni Pablo, yung mga miyembro, siyang manggagawa kasi siyang worker, laborer of Christ, gumagawa siya, itinatayo niya kay Kristo. Kumbaga sa bahay, nagtatayo siya ng bahay sa ibabaw ng pundasyon. Ang gawa na tinutukoy, yung mga tao. Di ba kayo ay gawa ko sa Panginoon? Ngayon, kung merong ibang nagtatayo, ang sabi ni Pablo, ang gawa ng bawat isa mahahayag. Halimbawa, si Timoteo, si Tito, mga kasama niyang manggagawa, o kaya si Silvano, saka kung sino pa. Yung gawa nila, mahahayag kung itinayo rin nila sa ibabaw ng pundasyon talaga. Mahahayag yan. Kung yan dayami, kung yan tuyong dayami o kahoy o bato, mahahayag yan. Bakit? Ang gawa ng bawat isa mahahayag. Ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy ihahayag. Apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yon. Yung gawa, yun yung tao. Susubukin yun sa magitan ng apoy. Ano ba kahulugan ng pagsubok sa apoy? Basahin natin ng Pedro, sa unang Pedro 1:6. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayoy sa sangdaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Yung palang pagsubok sa apoy, pagsubok sa pananampalataya yon. Kaya yung gawa ng bawat isa mahahayag, araw ang magsasaysay, susubukin sa apoy. Tao yung tao na yon, susubukin sa apoy yung pananampalataya nun, kung mananatili siya, kung hindi. Ngayon, kung yung gawa mo parang dayami, nasunog, lugi ka. Pero ikaw na gumawa, tapat ka naman sa Diyos, maliligtas ka. Sabi ni Pablo, kung ang gawa ng sino man ay masunog, malulugi siya. Sino ba yung gawa? Yung miyembro. Manggagawa ka kasi, nanghikayat ka ng kaluluwa. Di ba? Yung nahikayat mo pala, tuyong dayami. Nasunog nung dumating yung pagsubok ng pananampalataya, nalalos. Tuyong dayami, nasira, nasunog. Lugi ka dun sa gawa mo yun. Halimbawa, si kapatid na Noli, nasunog. Hindi nakatagal, lumaya sa iglesia, lugi ako sa kanya. Pero ako maliligtas. Yun ang ibig sabihin ni Pablo ron. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili maliligtas.
gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Kung halimbawa yung nagawa mong miyembro na itinayo mo kay Kristo, hindi nakatagal nung subukin ng apoy ang pananampalataya, lugi ka sa Kanya, pero ikaw naman, nakapanatili ka naman, ikaw na nagtatayo, nakapanatili ka naman, maliligtas ka. Kahit na sinubo ka rin sa magitan ng apoy, nanatili ka naman. Yun ang katuparan nung sinasabi ni Kristo na 16-18 ng Mateo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayan, medyo magtatayo siya ng iglesia sa ibabaw ng bato, no? 28. 16:28. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kaniyang kaharian. Yan, sabi ni Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito. Akala nung nagbabasa, audience yun. Audience ni Kristo. Hindi mamamatay hanggang pumarito si Kristo uli. Kaya ang paniwala ng Mormons, meron daw mga hindi namatay. Si San Juan daw hindi namatay, etc., etc. Maling pagkaunawa. Patay na lahat yung mga apostol nun eh. Patay na lahat yun eh. Si Kristo na lang ang hindi namatay eh. Pero ang sabi ni Kristo, may ilan sa nakatayo rito. Saan? Sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Di nung araw yon. Pero meron siyang sinabing kadugtong na katotohanan. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, hanggang pumarito ako, may madadatnan pa rin akong nakatayo rito. Bakit? Merong mga manggagawa na matatalino na itinatayo ang tao sa ibabaw ni Kristo. Kaya hanggang dumating ang paghuhukom, may dadatnan si Kristo, nakatayo pa rin dun sa bato. Hindi makakatikim ng kamatayan. Bakit? Dadatnan ng buhay ng paghuhukom. Ewan ko kung naintindihan nyo, no? Pero yun ang kahulugan ng sinasabi ni Pablo, mahirap maintindihan ng Baptist. Na ang sabi, kung masunog ang gawa ng sino man, lugi siya, pero maliligtas pa rin siya. Kaya once saved, always saved. Kagaguhan, nasunog na nga eh. Nasunog na kasi tuyong dayami at kahoy eh. Ibig sabihin, hindi na nakatagal sa apoy, nasunog na. Hindi na nagpatuloy, huminto na. Kung huminto na, maliligtas pa ba? 10:38 ng Hebreo. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayon, ang lingkod kong matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya ay umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Pag umurong ka, wala kang kaligtasan. Kaya, merong mga tao na uurong, masusunog, hindi mananatili. Nakatayo man, itinayo mo man kay Kristo, pag hindi nakatiis, lumalayas, parang tuyong dayami, parang kahoy, parang bato, nawawasak dahil sa pagdating ng apoy. Kaya kung halimbawa ako, manggagawa ako, itinayo kita sa ibabaw ng pinagsasaligang bato na si Kristo, hindi ka nakatiis, nasunog ka ngayon, lugi ako. Pero ligtas naman ako kung mananatili ako sa gitna ng pagsubok ng apoy, nakatayo pa rin ako, akong manggagawa, hindi naman ako humihiwalay, ligtas ako. Yung gawa ko, hindi maliligtas, masusunog. Pero akong gumawa, maliligtas ako kahit masunog ba siya. Kasalanan niya na yun, tinayo ko na nga siya sa ibabaw ni Kristo Ang kahulugan lang nun, kapatid, ganito. 3:17 ng Ezekiel. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan.
ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayunmay, kung iyong pagpaunahan ng masama at siya'y hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Pinangaralan ko, tinayo ko sa ibabaw ni Kristo. Pinagpaunahan ko. Nagpakagago pa rin. Pagdating ng pagsubok at ng apoy, humiwalay pa. Hindi siya maliligtas. Masusunog siya. Kung hindi ko siya pagpapaunahan, kung hindi siya papangaralan, sisiyasatin ang dugo niya sa kamay ko. Pero, kung pagkatapos pinagpaunahan ko na siya, tinayo ko na siya kay Kristo, tinuruan ko na siya ng buo. Ayaw pa rin niyang magpakabuti, humiwalay pa rin siya, iniligtas ko na yung kaluluwa ko. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, lugi ka dun sa ginawa mo na yun, nalugi ka ron. Pero ikaw naman, ang iyong sarili, maliligtas ka. Bakit? Ikaw ang manggagawa hindi ka naman nagpakasunog na kagaya niya, ligtas ka. Ganun lang ang ibig sabihin nun, kapatid. Pero para pakahuluganan na yung katawan mo'y mawawasak na ibibigay na kay Satanas, iimpyerno na, tapos ligtas ka pa rin, malaking kahangalan yun. Malaking katarantaduhan ng mga pastor ng Baptist yun. Hindi totoo yun. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, lugi siya, tapos maliligtas ka, akala nila yung ding nasunog yun ang maliligtas. Sunog na nga pa, paano pang maliligtas? Ano ba naman katarantaduhan yun? Hindi nag-iisip yung mga pastor ng Baptist. Hindi ko naman sila sinisisi. 19:11 ng Mateo. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Kaloob lang kasi yan, di naman para sa lahat yan Yan ang sagot ko, kapatid. Sana naunawaan.